Hindi raw titigil ang Chinese Embassy na sagutin ang mga pahayag na sa tingin nila ay may paninira sa kanilang bansa. Samantala, mayorya ng mga Pinoy ay nagsabing wala silang tiwala sa China base sa isang survey o China base sa isang survey. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Sa isang mahabang Facebook post, ang mismong tagapagsalita na ng Chinese Embassy na si Ji Lingpeng ang sumagot sa nagpapatuloy nilang bangayan ng ilang opisyal dito sa Pilipinas. Bukod sa pagdepensa sa kanilang mga pahayag kamakailan, sumentro rin ang panibagong post ng Chinese Embassy sa naging pagtulong ng China sa Pilipinas bilang kapitbahay. Gaya noong COVID-19 pandemic, ilang naipatayong infrastruktura at kooperasyon sa larangan ng negosyo at turismo. Sa huli, sinabi ni G na sa kanyang pagbabalik ngayon sa Pilipinas matapos ang kanyang leave, magpapatuloy pa rin sila ni Deputy Spokesperson Gu Wei na sagutin ang mga sa tingin nila ay pag-atake at paninira sa China. Ngunit mananatili umanong nakatuon ang embahada para patatagin ang relasyon ng dalawang bansa. Iginiit naman ng National Maritime Council na ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay alinsunod sa katotohanan base na rin sa international law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pinagtibay pa ng 2016 Arbitral Award na tinututulan ang 9- na ngayon 10- line ng China. Sa gitna ng umiinit na diskusyon na nawagan ng NMC ng pagpipigil at pagrespeto sa karapatan ng Pilipinas habang tiniyak din ng ahensya ang suporta sa Department of Foreign Affairs at sa iba pang institusyon na ipinagtatanggol ang soberanya ng bansa. Sinisiyasat na rin ng Armed Forces of the Philippines ang paglaganap ng mga pro-China narrative hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Specifics of that would include foreign malign intervention and interference, false narratives, trolls amplifying wrong messages or false messages. We are checking all the reports. We are coming out with a very strong pushback for all false narratives that we monitor. China ang muli! Di ang Pinas! Pati ang West Philippine Sea! China ang muli! Di ang Pinas! Muli namang kinalampag ng iba't ibang grupo sa pangunguna ng Filipinos Do Not Yield Movement ang tanggapan ng Chinese Embassy sa Makati City para iprotesta ang kanilang mga naging pahayag. Ipinakita rin ng grupo ang suporta sa mga opisyal at mambabatas ng Pilipinas na tumitindig para sa West Philippine Sea. Kasama mo ang aming grupo para sa paglaban ng West Philippine Sea. Hindi nag-iisa ang ating mga senador dahil nandito ang mamamayang Pilipino na magkakaisa para sa kapwa Pilipino. Pinuna naman ng grupo ang mga Pilipino na anilay makapili dahil kumakampi pa sa maling impormasyon na ipinakakalat ng China at sa ginagawang paninindak sa karagatan at pag-atake sa mga mangingisda. Nakakahiya po kayo! Hindi po natin pinapalayas dito ang ating mga kapatid na Chino na nagninegosyo. Hindi rin natin pinapaalis ang embassy. Resolusyon lang yan upang kundinahin yung kanila mga sinasabi. Kung sa mismong pagkundi na lang na tayo ay binabatikos ng Chinese Embassy o ang ating mga opisyalis na nangunguna sa paninindigan, hindi nyo kayang suportahan, paano pa kaya sa mga mas malalim na bagay, di ba? Samantala, sa tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa noong December 3 hanggang 11, 2025 na may 1,200 respondents, mayorya ng mga Pilipino o 60% ay walang tiwala sa China. 13% lamang ang nagsabing dapat magtiwala ang Pilipinas sa China. Pero sa Davao Region ang may pinakamataas na trust rating ang China na nakapagtala ng 31%. Tumaas naman sa 79% ang respondents na naniniwalang China ang pinakamalaking banta sa Pilipinas, malayo sa nakuhang 5% ng Russia at 4% sa US. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.